So, naka-observe man kita, Bombo Bingno, sa mga hilitabo kahapon. So, sa akong paglantaw, sa legal lang man nga aspeto nga ako nga komentaryo nga. Yes, opo. Parte ini siya sa proseso nga gin-layout sa aton nga Korte Suprema nga akon man na-discuss sa mga nakaagi man nga mga interviews diri sa station, no? Nga kailangan sa proseso sa impeachment ipresentar sa mga complainant, no? Ang ilang akusasyon, amuman ang ilang supporting evidence, no? Bago ini mo-proceed sa Senate, kailangan i-consider ana ini sa mga members ng House of Representatives pamubing. So, sa nakita mo po, attorney, ang ginhimo nila nga proseso, sakto man, or in comparison sang nagligad iyang Congress sa pag-take up nila sa itong mga impeachment cases batok iya kay Vice President Duterte, anong kinalain subong, attorney? Kung observe naton Bombobing sa nagligad nga impeachment proceeding last year. May ara sa mga nag-file, no, sa impeachment complaint. Yes. At the last minute, gin-shelve ito, gin-archive sang house kag tong last na third or fourth complaint ata ang gingamit nila nga basis para i-file dito sa Senado. So hindi man kinanglan nga bulag kita para mahambal nga gimadali ang pag-file sa impeachment proceeding last year. So amo tong rason nga nagpagawas ang Korte Suprema sa ilang nga desisyon batok sini nga impeachment proceeding, no? Nga ang core gid sa desisyon sa Korte Suprema is hindi pwede nga madalion ang proseso sa impeachment, mayara ini ginasunod nga proseso. And in that point, kinahanglan respetohon ang right to due process sa public officer, sa public official nga nag-undergo sa impeachment. So sa karon nga proceeding, Bombobing, sa akon ma-observe, very careful na ang House of Representatives sa pag-process, no? Sa pag-proceed sining impeachment complaint. So, I can say nga ginasunod gid Manila ang guidelines ng Supreme Court. Otherwise, politically looking at it, no? Wala na sang chance ang House of Representatives kung ini siya declare naman unconstitutional. Kaya next year will be a year prior to the election. So tanan nga politiko next year busy na sa umpisa na kapangampanya, no? So this is the last chance para sa mga members of the House para itackle ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay. Ang highlight po kahapon, attorney, is the statement of Ramil Madriaga, no? Especially ang iyagin submiter nga supplemental affidavit. Ano ang imong masiling po sa iya sining mga statement kahapon nga adlaw ng presensya mismo niya sa ginpatingayon po nga proceedings kahapon, attorney? Okay. So hindi ako mag-comment kung tuod gid bala ang iya nga ginhambal o hindi. Kaya makahambal lang gid sina is siya man lang. Opo. No? Between man gid to ang iya nga mga statements is between sa ila dalawa ni VP Sara ang iya involved. Okay. Pero sa iya sining presensya kahapon, no, sa ano ka sa imo sining panglantaw, no, hindi dito sa tanan kung ano ang ginpahayag niya, pero merely ang presence niya dito maging dako siya nga basihan sa decision making sang aton sini iya nga mga miyembro sa House Committee on Justice sa mga akusasyon bato kay VP Duterte po, attorney? Okay. Nadula sa makadali. Danay ba? No? Kaya gina-check ang connection ni attorney Goro, pati ang connection nagka-crisis, Bombram. Balikan na to na. No? Mas maayo mga biyan nga mas maintindihan naton. So sa legal nga aspeto, ang ginalantaw naton diri is the proceedings, kung sakto ang ginhimo sa House of Representatives. Ang ginpahayag ni Attorney Perez, hindi siya mag-dwell dito sa kung matuod kung hindi agin sa isay kaundan dito sa supplemental affidavit, but the merely presence niya, no, kag kung bala sakto ang proseso or may bugat bala ini kung sa panglantaw man ni Attorney Perez. Balikan naton
attorney na naputol ikaw. Please. Sa ganda. Oh, okay. Matian mo ko. Mahina ang internet. So, Okay. akong balikan, Sige, go ahead, attorney. ang ginalanta sa makorte isang demeanor kung paano mag-istorya ang witness. Okay. Hindi lang abi na nakabase sa written statements niya. Mhm. Kaya kung written statements lang ang basehanan nga hindi maipresenta ang witness or ang taong naghimo sa tunga statement, so hindi na siya pag i-acknowledge, hindi na siya pag i-include sa records. Kaya nga man, kailangan ma-examine ang tao nga naghatag sang testimony. So, kung atong tanawon, ang proceeding sa House is not yet a trial. Mhm. No? Kung sa criminal procedure pa, daw diri pa lang kita sa preliminary investigation. Pero para sa atong tanan nga taga-palamati naga lantaw sa proceedings, let us not put weight, no, hindi naton pag i-consider gid ang statements. Pero ang bantayan naton paano siya magstorya. Gin-memorize niya ba? From the heart ba ang iyang testimony? Gasala bala siya? Kundiin banda na sa pages ang iyang testimony, siya dapit ginapamangkot. No, it points kung gaano siya ka-familiar sa iya testimony. Ang dako ang chance sa abi bumbubing nga kung familiar siya sa iya nga testimony, hindi na siya kinanglan maglantaw pa, no, sa iya nga testimony. Hindi na refresh na lang ba? Kay Yes. ang ara sa papel, ang affidavit nga ara sa papel, halin man na sa iya. So dito kita mag-examine. Although hindi pa ta makahatag isang full naton nga determination kung tuod o hindi, may embellishment ba, may tinikal ang iya ginawakal, pero lang tawon ta lang kung paano niya ginahatag ni Madriaga ang iya nga testimony. Okay. But dito sa isa sa manakitaan ko nga wala ginalaw ni Representative Luistro, si Representative Marcoleta to question the personality of Madriaga. Dito nga aspeto sakto bala ginhimo ni Congressman Luistro nga hindi allow si Marcoleta to question the integrity or the personality of Ramil Madriaga po, attorney. Sa subong abing bumbubing, no. Saling ko gani kayo na ang proceeding is daw preliminary investigation pa lang. Ang trabaho sa House of Representatives is i-consider ang complaint, ilang tawon ang ebidensya, kag mag-decide sila may ara bala sang probable cause, matindog bala ining kaso nga ini kung i-file na siya sa Senado. Pareho ini sa trabaho sang mga prosecutors naton. Wala sila naga-decide kung may merito ang kaso, kung ang testimony is may merit ba or ang witness ba is credible or not. Pero overall, ang tawon, including ang testimony ng witness, will it stand trial? That is the question. Okay. No? Will it stand trial? Ang pag-question sa credibility, bumbubing, sang isa ka witness, hindi na para sa House of Representatives. Okay. Hindi na sila ang mag-determine. Dito na i-question sa Senado, sa trial mismo. Kaya kung ma-impeach sang defense team, sang grupo nila Sara Duterte ni VP Sara, ang credibility ni Madriaga, then that is a good decision or that is a good win para sa ila. Okay. So sa karon, tama man siguro ang gihimo ni Representative Luistro, no? Para sa akon, hindi pa man to ang lugar. That's not the place here. Okay. Ang para lang gid sa House karon is i-consider. Tama kapanipaniwala ba ang ebidensya? Sapat ba ang ebidensya? Na kung i-file natin ito sa Senado, hindi ba tayo mapahiya? Amo na ang consideration sa House. Hindi ang credibility, total credibility sa witness. So, sa natabo kahapon, wala sa gihapon ang presence sang Vice Presidente or but silingon the respondent, wala siya, wala man bisan abogado niya. Sa imo nga panglantaw ay no kung nagtambong kuntani no nga ginaayo nga patagaan sang ligwa nga ipanginwala tanan sang Vice Presidente ang mga akusasyon ni Madriaga sa iya supplemental affidavit, dako ay hanto nga pabor sa iya or ano imo nga lantaw po, attorney? Okay. So I think it is a strategic decision on the part of the Vice President. No? Okay. Kay bisan sino man nga akusado, bumbubing, kung gina-require siya nga mag-answer, no?
mag-file sa counter affidavit sa preliminary investigation, may ara sa choice nga hindi mag-file sa counter affidavit niya. Okay. I-ignore ang proceeding sa prosecutor's office. Mm-mm. Kag hulaton na lang nga mag-decide ang prosecutor, syempre mag-base man ang prosecutor sa evidence ng reklamante, kag i-file ang case dito niya natubangon sa court. Mm-mm. So, sa akong taglantaw, doon mo man sina ang strategy ni VP Sara, no? Nga hindi na lang siya magpakita pa diri sa House of Representatives. No, hindi ko man siya gusto pangunahan. No, hindi tabalan base gali later on mag-appear siya, magpadala siya sa abogado niya. But that is also an option. Nga hindi siya magpakita, dito niya natubangon sa Senado mismo. Mm-mm. In any case, tungod kay wala man inisang problem involved, importante lang is notified siya nga may ara sang hearing ang House of Representatives, nga kailangan siya magabot. Pero kung hindi siya magkadto dito, wala man gyapon sang problema. Mm-mm. Anyway, may ara kin-file no si VP Sara ng mga petition sa Supreme Court. Opo. So that is also a tactic on her part, no, to stop the proceeding entirely via the Supreme Court. Mhm. So kanya-kanya nga grupo, kanya-kanya man nga diskarte kung paano atubangon ining impeachment. Okay. Sa nagakatabo, no, grabe ang social media subong, no. Kung hindi ikaw discerning nga sa isang netizen, madala ka sang kung ano man nga mga sala nga mga information. Sa during the proceedings, no, kag sa talakayan subong sa impeachment case versus Vice President, dako ba nga epekto ini or may ara sang possible nga epekto? Nagakatabo subong sa social media, the campaign of the supporters of VP Inday on the merit sang mga akusasyon batok sa iya, attorney. Tandaan naton bumbubing no kag sa aton man nga mga listeners and viewers that impeachment is sui generis, it is unique. It is not a pure judicial proceeding. Hindi na siya korte. Nga, pero may semblance lang siya sa pagiging korte. In a sense nga kailangan sundon ang grounds sa Constitution for impeachment, amo man ang due process sa tanan nga tao involved, especially ang impeached no nga official. So, ining mga kalatabo sa social media karon is makita ko man na gagawa sa akong Facebook. Oo. Kanya-kanya ini siya nga spin kung sa media terms, may kanya-kanyang spin ang bawat side. Sa side ni VP Sara, of course, ang spin is gina-api siya no sa administrasyon. Oo. Ang spin naman dito sa pihak na side sa administrasyon is anti-corruption drive ini siya. So ang laban diri hindi lang dito sa House, hindi lang eventually sa Senado, kundi sa Court of Public Opinion. Kaya ang mga senador naton nagalantaw hindi lang sang ila outcome sang ila desisyon, kundi ang outcome sang possibility nga kumadaog pabala sila sa masunod nga eleksyon. Yun. Kag ano ang nag-determine kung madaog sila o hindi? That is the Court of Public Opinion. Ano ang pagtan-aw sang tao sa ila nga desisyon. So mo na, sa karon nga very active ang tanan nga mga party sa social media, ginalantaw gid nila kung paano nila mas way to their side ang opinion sang tao regarding diri sa impeachment. Given no nga na-mentionar mo ang kagahod sa mga sa social media, i-add up ko na lang ang isa sa mga makita naton nga response or be it ginasili nga dapat unahon ba ini sa House of Representatives nga dapat unahon subong ang problema sa pungsod labi na ang oil crisis. Ano take mo sina, attorney? Okay. May okay na bring up naton bumbubing no. So magtap kita gamay sa economic nga Yes. discussion naton. Oo. Ang Pilipinas bumbubing kulatado man kita. We are at the receiving end sa kung ano man ang matabo sa oil. Kay kita importer man kita sang oil. Oo. So bisan pa magwawaw kita aga hasta hapon, wala kita mahimo. So it does not mean nga may oil crisis, hindi na naton pag-atubangon ining impeachment proceeding, no, pabayaan na naton. May aragid sa ang balance ang aton man nga government. Kung may kampanya, no, nga i-improve ang aton situation karon, kung ano man na, no, wala man kita may dako gid nga mahimo, no? Subsidize siguro ang
mga commuters and ng public transport. Oo. Isa ina siya. Pero hindi man pwede nga kabayan na naton ina kung sa paglantaw sang members of the House kag sa mga nag-file sang impeachment complaint is may ara man sang gina-allege nila nga corruption on the part of the Vice President. So, we cannot say nga pabayaan na naton to. In the same way that we cannot ignore ang issue sa West Philippine Sea. Tungod lang kay may ara sang oil crisis, may ara sang impeachment complaint. So, damo ginakatubang nga problema ang aton gobyerno. Amo gani na nga kailangan kung public official kita, hindi lang kita maglantaw sa isa lang katrabaho, no? Sa isa lang kaspeto sa aton trabaho. Ang problema sang buong bansa, kargo naton. Mapa-impeachment man ina, mapa-oil crisis, mapa-domestic na problema sa pagtaas ng presyo sa aton basic goods, sa inflation. So, partigi din na sa aton nga panggobyerno. So, hindi pwede nga set aside naton ng isa to prefer one issue. Yes, okay, no? At least na batian subong kag dapat maging open-minded kita tanan, di ba? Kung kay sabi emosyon ang nagadala because we are pro Duterte, kung ano na lang ang aton nga ipangaway sa social media attorney, kung kita man pro Marcos, no? Magadugang sang problema actually. Kung ikaw burden ka na wala ka taligangon, ma-intra ka pagin sini, no? Mas maiguro mangita ka na lang aning bugas, no? Balikan mo lang kung pwede ka na, no? Nang may ano ka na, may ara ka na sang sakto nga panguna-una para magdesisyon man kung ano i-komento mo pag ito sa makig-away sa nagakatabo subong. But given the fact na sang sitwasyon naton subong attorney, no, sa dalagan subong sang impeachment proceedings, ano ang imong lantaw sundon sang proseso gid if ever, no, nga magdesisyon ang House of Representatives kag majority nga isaka sa Senado, ang timeline niya igo pa bala hasta nga mag-abot ang election period. Sa imo lang ang panglantaw po. Sa akon paglantaw Bumbo Bing, ang House abi karon careful lang gid sila sa pag-decide, no? Careful sila nga sundon ang gilay down nga mga requirements dito sa decision sang Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives last year. Pero pag ma-file na ina sa Senado, Bumbubing, dito na gid kita magbase kung ano ang kalendar nila. Hindi man siguro kita maabtan sa 2028 Senado. Pero maybe this year, matapos na ina nga proseso ining impeachment complaint nga ini. Kag I hope matapos na. No? Hindi na naton pagpadugay-dugayon. Although may ara gid man sang iban siguro, kay chance man abi ini sa mga politiko na nga mag-grandstanding sila, pakita nila kung ano ang ilang nga kakayahan. Pero for the benefit of the country, hindi naton pagpadugayon ini. Kay kung may ara na sa impeachment complaint nga na-file sa Senate, may impeachment trial na. Tan-awon naton nga ang legislative actions or legislative acts sa Senado madugayan naman. Sa mga nag-agi nga mga impeachment trial, sa aga, mag-legislative work sila, pagkahapon, wanto sawa, mag-impeachment trial sila. So, on my part, no, as an ordinary Filipino citizen, hindi ko gusto nga ang aton mga senators caught up, no, masangit dito sa impeachment trial. Kaya mas damo pagid nga mas importante. Yes. Umpisa, butanta, Bumbubing, umpisa August, September, July, August, September. Ano naman ang sunod istoryahan sina? Ang General Appropriations Act naman para sa 2027, budget naman. Yes. So, kung madugayan ang pagproseso, no? Ang legislative action pag-abot sa budget, kita gihapon ang mag-suffer sina. No? Okay. Ang aton nga attention, imbis nga mag-scrutinize kita sa budget, dito na makadto sa impeachment. Then just for the information of everyone, sa nagligad si Mana, nag-hearing na ang Supreme Court, no, para dito sa nag-question sa constitutionality sa General Appropriations Act last year, especially to mga unprogrammed appropriations. So, by the end of the year, nag-umpisa naman ang discussion sa budget. Amo naman na dapat ang bantayan natin. Dira naman ang atensyon ta. So, hopefully, hindi kita ma-sidetrack sa impeachment trial. Maka-focus kita sa mga mas dako pagid nga mga problema nga ginatubang natin.
Yes, of course, no. Kag thank you so much gid sa sila nga mga words of wisdom, no. Kag mga maedukar kami, no. Kag ang mga listeners natin, kag viewers nga nagapamati kag nagalantaw subong. Syempre, attorney, I know nga may obra ka pa, pero ano gusto mo nga ibilin, no, sa aton nga publiko sining mga nagakatabo subong. Hindi naton mahap-an tanan, hindi makaya man sang isa lang. Need man naton sang understanding sang tanan. Kag ano ang mahimo nga ma-contribute sa isa ka ordinaryo nga Juan de la Cruz, ka ordinaryo nga Maria sa nagakatabo subong sa atin nga pusa. Go ahead po. Okay. So, ang mahambal ko lang para sa aton tanan, no? Kabudlay kit man sang panahon sa karon, no? So, kung tani, ang aton nga atensyon, pag ang atensyon sa aton nga mga lideres dito tani sa mga bagay nga mas maka-uplift pa sa aton panginabuhian. Na kung tani ini sila imbis nga sige ka pinanglantaw sa impeachment gabangayan, tani mayara na sang nakabutang nga plano kung paano ato bangon ang kakulangan naton sa strategic nga oil reserve kung tani. Pero kay wala man, dili man kita na focus sa politika. So ang mahambal ko lang sa ordinary Juan de la Cruz, maningkamot kita sang aton, no? Kanya-kanya na ni siyang paningkamot. In the same way nga, kung maningkamot kita, hindi man nga sipon lang naton ang aton sarili. Kung naton ang collective naton, the Filipino mindset, no? Nga kung sa sunod ng eleksyon, bagbalik ko gid ginahambal. So, lesson learned na ini sa aton, tanan. Bago pa lang man natapos ang eleksyon, last year lang. Pero tanawon ta ha, sa sunod ng eleksyon, mamili na kita sang leader, nga tani, ngan lang, ang makadecide kung anong himuon sa aton sitwasyon, nga wala kita sang proper, nga supply sang petrolyo, anong himuon naton, nga plano. Sa mga leader nga ang isipon, mantani is ang kung paano mapa-uplift ang aton panginabuhian, hindi lang nga pagtapos ng ilang unit team, magkasuhanay na, mag-impeach na. No? Graduate na tani at adra palihog lang. Yeah. Kagkaroon, maagi naman kita sa krisis. No? Kung sa panahon pa ni Kristo, doging bakol naman ta sa likod, tani, no, hindi ta malimtan kung ano ang kabudlay sa panahon karon para pag-abot sa eleksyon, mamili na ta sang leader nga kabalo mag-alibyo sang aton nga mga problema diri sa aton nga nasod. No, kung tani lang man.